meron na siyang boyfriend. And ano sabi mo? Sasama siya sa get together nyo, di ba? Either she has agenda na makita mo yon. Hey, what's up guys? It's your boy Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about paano ba may babalik ang dating pagtingin niya sa akin. What? By the way guys, thank you sa mga nagpa-follow pa rin sa ating TikTok. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil solid yung supportan niyo sa akin. Kaya dahil dyan, nagpagawa tayo ng hoodie na merong Suplado Moto. O yan, pag nakita nyo ako sa daan, busina lang kayo. Pero syempre, hindi ko kayo papansinin, suplado nga eh. What? Hindi ko alam kung hahabaan ko tong video na to or maikli lang. Kasi I think ano to sa atin, pasok sa karamihan ng lalaki to, yung mga nagpapabaya. Alam mo yung masyado kang complacent na hindi siya mawawala, okay lang yan, di mo naman kailangan mangamba. Shoo! Yung masyado kang akala mo ikaw lang yung nakikita niya, pero hindi mo alam yung pala yung time na nag-iisip na siya kung gugustuhin ka pa niya o hindi na. What? So yun nga, masyado ka nasanay, masyado kang complacent na wala na siyang ibang makikitang iba or hindi siya magsasawa sa'yo. Lahat naman ng tao may hangganan, or yung patience natin hindi naman siya unlimited, di ba? Yung related na kayo sa isa't isa, nauubos pa rin ang pasensya mo eh, or nawawalan ka ng gana eh. How much more yung alam mo na pwede naman siya palitan anytime, or na meron pang masigit sa'yo. Una Brad, okay na sana eh, na-pray mo na siya, ikaw lang yung lagi niyang pinafollow, nakikinig siya sa'yo. But I think may kulang eh. Ang nakita mo lang siguro yung sarili mo. Hindi mo nakita na yung effort niya or yung mga sacrifices niya para sa'yo, yung mga ginagawa niya, or talagang medyo naging arrogante tayo sa pagtrato sa isang tao. Kaya nung nawala siya, doon natin na-realize. Usually gano'n naman eh. Hindi mo malalaman kung anong meron ka pag wala na, di ba? Yung maliliit na bagay, doon mo lang marirealize pag di mo na na-experience. Oh shoot, parang gano'n. Yung good morning text na parang wala lang sa'yo sa umpisa, or hanggang sa habang tumatagal, normal na lang sa'yo. Pero nung nawala na, wala ka na nare-receive na text from that person. Oh shoot bro, hinahanap-hanap mo na, di ba? Or ganito pala yung feeling, or ganito pala yung mararamdaman ko pag hindi ko na nare-receive yung mga message niya. Or yung kahit yung away nyo, di ba? Di na kayo nag-aaway, di na kayo nagtatalo, kasi wala na siya eh. Tapos yung post siya ng post ng kung ano-ano, yung nagdadrama siya sa social media niya, hindi yung pinapansin eh, kasi feeling mo toxic naman to, or parang napaka downers naman ito. Tapos nagulat ka, may ka-date na siya. I know how it feels. Hindi madali yun kasi gusto mo lang naman i-lead yung tao. Kaso yun nga, medyo mali tayo sa ginawa natin eh. Kasi unang-una hindi naman naalis yan kung natrato mo siya ng tama. I genuinely believe mga babae mapagano'n, kahit pa paano mapagtiis yan. Ikaw na yung nakita nila, or ikaw na yung nakikita nilang lalaki na nararapat para sa kanila. Kasi nga, women are dictated by their own emotions, di ba? Tamo si Andy Eigenman, di ba? Iniwanan niya yung showbiz. Yun yung mga talagang yun yung mga masarap i-flex na girlfriend. Gets mo? Or asawa. Tamo, iniwanan niya yung showbiz para dun sa surfing boyfriend niya. Tapos may pamilya sila sa Siargao. Simple lang, di ba? Doon mo makikita na meron pa rin mga babae na talagang tanggap yung ganung buhay, or mas masarap yung fulfillment sa kanila yung ganung buhay kaysa entertain ng kung sino-sino lalaki, papogian ng ka-text, mga ganun kasi yung karamihang babae ngayon eh, di ba? Kumbaga, ay alam mo girl, may nakamit ako, or may nakachat ako sa ganito, sa Bumble, sa Tinder, nag-meet kami, grabe, ganda na sasakyan, bla bla bla. Pero wag ka maniniwala doon guys. What I mean to say, yung mga ganung, yes, yung itsura mo, yung sasakyan mo, you can stimulate her emotions, but not for a long time. Kaya nga marami pa rin mayayamang lalaki na iniwan ng asawa o iniwan ng girlfriend. Why? Kasi nakikita niya na this is not the relationship I want, di ba? Kahit nasabihin mo may pera ka, ito counterintuitive na naman to sinasabi ko. Kala ko ba dapat ganito, ganyan.
dapat meron kang napoprovide sa relationship. Yes! Pero lagi ko sinasabi, di ba? It's not all about the money, bro. Kung titignan mo ang relationship, like, ang nangyari kasi, yes, may negotiation sa relationship. Pero kung gagawin mo is lahat, parang bibilin mo o tutumbasan mo ng pera, hindi rin siya healthy. May mga bagay na napakasimple pero it matters or it really matters or talagang tumatatak sa utak ng babae or sa isip ng babae, di ba? Kaya nga, di baling marami siya naging jowa na gopings, tapos ikaw saktuhan lang. Okay lang yan. Eh kung di naman sila marunong mag-stimulate ng brain ng isang babae or ng emotions ng isang babae, do you think they can maintain the relationship? You cannot maintain the relationship with only your money and with your looks. It should be total package. Sinabi ko na to, di ba? Ang pinaka kaya mong i-maintain na relationship is yung marunong ka mag-handle ng relationship. Paano ma-handle yung relationship, sir? Eh di dapat marunong kang i-handle yung sarili mo, pati emotions mo. Bro, I know, ikaw ka nagsabi sa akin, kuwang-kuwa kita sa mga sinabi ko, di ba? Alam ko naman, ano sabi mo sa akin? Hindi mo naman sinasabi na magkabalikan kayo. Pero ang gusto mo is, may incongruent doon sa sinasabi mo eh. Sabi mo, di mo naman gusto na magkabalikan kayo. Pero sabi mo, gusto mo ulit na i-chase ka niya. Parang, anong difference nun? Kung gagawin mo still the same as ginagawa mo dati, and then malabo na bumalik siya or malabo na ma-stimulate mo ulit yung emotions niya. Tsaka, ikaw na nga nagsabi, meron na siyang boyfriend. And, ano sabi mo? Sasama siya sa get together nyo. Di ba? Either she has agenda na makita mo yon at maramdaman mo kung ano yung meron siya ngayon. Pero still still not good na i-flex mo yon para lang, alam mo yun, masaktan mo ang isang tao. You don't need to. Sometimes, or most of the time, privacy is happiness or privacy is luxury. Yan yung mga hindi na natin kaya ibigay. Kaya kung kaya mo ibigay sa sarili mo yan, yung hindi ka kating-kating i-flex, yung mga tao na parte ng buhay mo ngayon, then that's good. Di ba? Naalala nyo, meron tayong pinost na hindi siya pinopost ng boyfriend niya. Maraming reason eh. Di ba? Kung ba't di siya pinopost. Pero yung isa lang paniniwala ko sa privacy. Privacy is happiness. Kasi ikaw, di ba? Minsan, natanggap ka sa trabaho, ayaw mo ikwento sa iba eh. Or kayo na nung crush mo, or lalabas kayo ng crush mo, ayaw mo ikwento sa iba eh, kasi baka madaot. Or baka, alam mo yun, mausog. Di ba? May mga ganun tayo eh. Kaya mas maganda talaga sa sarili mo na lang eh. Di ba? Kumbaga, kagaya ng pagiging success, di ba? Same thing with relationship. Kaya dapat, hindi mo na kailangan i-flex yan. So, yung girlfriend mo, maybe, she really yung ex mo pala, sorry. Talagang dumaan siya sa pain. Kaya, ginagawa niya yun para kahit pa paano maibsan yung pain. Lahat naman yan eh. We are motivated by pain. We are motivated by fear. Di ba? And we are motivated by how we feel. It's always like that. Kagaya na sabi ko, di ba? Yung ex niya, nakikipagkita pa rin dun sa ex niya kahit na in a relationship na. Tapos ending, siya pa yung bilnak nung ex-girlfriend niya instead na yung ex niya na isang lalaki, di ba? So, that's life, bro. Kaya nga wag kang pasigurado. Wag tayo pakisigurado. Kaya nga dapat ilagay natin sa kokote natin na women has more options than us. Unless we have meron tayong tag dito. We really providing value not only for a woman kundi para sa lahat. Gets? So, kung tatanungin mo ako kung dapat pa, ano sinabi ko sa'yo? Brad, nakikita ko is parang gusto mo na siya ngayon kasi nga yun nga, that's the gift of absence. 'Di ba? No contact rule, tapos wala ka na. I mean, wala na siya, wala na kayong communication. So, unang makamis, hindi naman talo. Pero unang makamis, unang-una hindi niyo naman malalaman. Para sa mga idadaan sa ganung process eh. Mamimiss niyo isa't isa. Pero you need to deal, if you want to deal it silently, go. Pero kung gusto mong i-flex sa karamihan or sa social media mo, I don't think it's also healthy. Being a man, you need to be, kailangan maging stoic di ba? You don't need to whine. You don't need to be sad boy. Pero kung tingin mo yun ang makakapag move on, ikaw bahala. Pero mas maganda na, yun nga sinabi ko sa'yo, di ba? Whatever doesn't kill you only makes you stronger. That's a saying na lagi natin dapat tandaan bilang lalaki. Napakadami mong kailangan gawin para sa buhay mo para masabi mo na I'm the man, di ba? Hindi porket may kotse ka, may pera ka, you're really a man.
It's more on about ano to eh, yung sinasabi niyo pagiging alpha. It's not about how you flex eh. It's about how you see the real world, or paano mo tinatanggap ang katotohanan ng mundo, or paano mo kayang tanggapin yung mga sakit na darating sa'yo. That's for me that's an alpha. Yung being alpha male is not about how many possession you have, how many cars, how many motorcycles. It's about how you deal with the stress, how you deal with the problems, how you accept life, how you embrace life, mga ganun. Kaya Brad, pinakamatindi niyan, pinakamaganda niyan is talagang no more contact at all. Huwag ka na magparinig pag pinag-uusapan, huwag ka na sumabat, huwag ka na sumali. Ayaw mo na sila, pag-usapan nila kung ano yung gusto nilang pag-usapan. Kumbaga, uy, nakita ko si yung ex mo oh, talaga? Maganda pa ba? That's good. So kung maganda pa rin siya o lalo siyang gumanda, then ibig sabihin naalagaan siya mabuti. Pero huwag kang maging bitter doon. Dapat nga mas maging masaya ka para sa kanya. Kasi ibig sabihin, you have ano sinabi ko sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo, ipagdiwang mo Brad, wag kang sumama ang loob mo kung meron na siyang may boyfriend na siya. Kumbaga, dapat mas maging masaya ka para sa kanya. Kasi, so nasabi ko sa'yo, di ba, dapat mas maging masaya ka para sa kanya. Kasi, sabi ko nga sa'yo, mas lamang ka pa eh. Why? Kasi, ngayon, wala kang isipin kundi sarili mo lang. Hindi mo na kailangan isipin yung kailangan pa siyang good morning, good night, or nasan siya. Kumbaga, this is the right time for you to improve yourself. Di ba? Kaya nga guys, please, pag mga ganitong situation, let's be more mature. And it's a good thing that sometimes talagang this is the only way we can learn in life. Yung masaktan tayo, yung talagang tayo, ma-realize natin na damn, hindi ko siya na treat ng maganda. Kaya guys, kung ayaw nyo mawala yung girlfriend nyo ngayon, or maybe I don't know any relationship you have right now, maybe yung sinasabi nyo situationship. I don't believe with situationship. I don't believe with talking stage. I only believe with guys should be know how to stimulate women's emotion. So kung meron kayong tanong, just DM me and comment below. Alright? Ngayon medyo maluwag tayo. Wala yung mga sasagutin nating tanong eh. Ba yan? Binura niyan TikTok nawala dami na guys kaya sorry sa mga mga nag-message sa atin na hindi ko na-replyan pero nabasa ko yon, kaso iba nakalimutan ko na. May mga babaeng nagme-message sa atin, ang haba ng kwento nila sayang di ko na screenshot, pero anyway, sana makita nyo tong video na to ulit. Copy paste nyo lang ulit yung message, then ayun nga pala, wala na yung account ko anyway, gawa na lang kayo ulit. Sagutin natin. Thank you so much guys. I'll see you guys next time.